Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Agnes Aleposa, Ariel Branzuela, Milbert Les Odra, at Wilmar Esperanza Quilas, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1551. Sa rooftop ng hardin ng Sky Corporation. Tumayo si Samuel Bauer gamit ang kanyang mga kamay sa likuran habang tinitingnan ang mabibigat na trapiko sa ibaba. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago, nakatayo rin si Harvey York sa tabi niya. Sinabi lang niya pagkatapos ng mahabang panahon, Master Bauer, hindi ka ba magbibigay ng paliwanag sa bagay ngayon? Bagaman nagkausap sina Harvey at Samuel noong nakaraan. Gayunpaman, naging dahilan si Harvey na si Oliver Bauer ay malumpo kamakailan, pagkatapos ng lahat. Sa makatuwid, naisip ng buong langmen na si Harvey ang siyang pumatay sa kanya nang naiulat na patay si Oliver. Sa tama, nandito si Samuel ngayon upang gumawa ng problema. Gayunpaman, dumating siya upang suportahan si Harvey, at mayroong isang bagay na hindi makatwiran dito. Matapos tumingin si Samuel kay Harvey ng ilang sandali, bigla siyang ngumiti ng malabo at sinabi, Chief Instructor, Batang Bayani, hindi mo talaga alam kung bakit ako naririto ngayon. Hindi nagsalita si Harvey ngunit tiningnan si Samuel nang walang pakialam mula sa tagiliran. Ang aura na paglabas mula kay Samuel ay biglang nawala sa kontrol. Sa susunod na sandali, isang kakilakilabot na aura ng maharlika ang kumalat mula sa kanya. Sa sandaling ito, kahit na sa pagkatao ni Harvey, bahagyang napangisi din siya. Ito ay dahil ang kasalukuyang Samuel ay nagbigay sa kanya ng isang napakalakas na pakiramdam na parang makontrol niya ang buhay at kamatayan ng lahat sa sandaling ito. Kasama si Harvey, pagkatapos, si Samuel ay tumawa at sinabi, Chief Instructor, kailangan mo munang kunin ang aking nakamamatay na pag-atake. Pagkatapos magsalita, lumipat ang figure ni Samuel, at itinapon niya ang isang suntok. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey, ngunit hindi siya umatras sa sandaling ito. Sa halip, kumuha siya ng isang hakbang pasulong at nagtapon din ng isang suntok patungo sa direksyon ng kanyang paglipat. Bang, bang, bang! Lumabas ang mga malambot na ingay. Para bang pareho silang naglalaro tulad ng mga bata. Ang mga ingay na ginawa ay hindi kasing lakas ng naiisip. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagkaroon ng malakas na hangin sa walang bisa. Parehong ang kanilang mga damit ay kumikislap, gumagawa ng mga ingay habang ipinagpapalit nila ang kanilang mga suntok. Bass again, crack, halos sabay-sabay, ang lahat ng mga salamin sa bubong ay kumalas at naging pulbos sa sandaling ito. Agad silang naghiwalay sa kanilang dalawa nang ang isa't isa ay humipo sa isa't isa. Bumalik si Harvey sa orihinal na lugar at walang gaanong paggalaw. Tulad ng tungkol kay Samuel, napa-atras siya ng 3 hakbang at labis na nagulat pagkatapos ng kanilang paunang pagpapalitan. Tila, hindi niya inaasahan na ang kahangahangang katapangan ng Chief Instructor ay magiging nakakatakot kahit na matapos ang mga taon ng pagretiro. Karaniwan, hindi maraming mga tao sa mundong ito ang maaaring tumanggap ng kanyang shot ng harapan. Sa katunayan, ang Chief Instructor ay isang magiting na binata. Ang iyong mga kasanayan ay hindi nabawasan, kahit na maraming taon ka nang naging dormant. Tila na minamaliit kita, nakatitig si Samuel kay Harvey at ngumiti. Tama si Gavin Bauer, tunay na ikaw ay isang isang buhay na henyo ng mahusay na bansa H. Tunay na ikaw ang buhay na alamat at ang haligi ng dakilang bansa H. Medyo napangisi si Harvey. Si Gavin Bauer, na binanggit ni Samuel ngayon, ay kasalukuyang elder ng Army. Si Samuel ang dating elder ng Army, kaya inaasahan na magkakilala ang dalawa. Gayunpaman, hindi nagpatuloy si Harvey sa paksang ito. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pag-iingat, ano ang iyong layunin na dumating upang suportahan ako ngayon, Master Bauer? Kailangan mong linawin, tama. Ngumiti si Samuel at sinabi gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, ang aking hangarin ay prangka. Una, upang magpadala ng isang regalo sa Chief Instructor upang ipakita ang aking pagpapahalaga. Hindi sinabi ni Harvey, kahit na hindi ka magpakita,
sina Matthew at Quinton ay hindi makakakuha ng anumang mga benepisyo. Siyempre, sa iyong paraan, maraming mga paraan para makitungo ka sa kanila, Chief Instructor. Ngunit hindi mo nais na ibunyag ang iyong pagkakakilanlan, tama. Sa kasong ito, umalis ako at nag-alok sa iyo ng kaunting tulong. Maaari itong ituring na paggawa ng kaunting pabor para sa iyo, hindi ito makakaabala. Hindi inamin ni Harvey o itinanggi ang pahayag na ginawa ni Samuel. Nagpatuloy si Samuel Bauer, pangalawa, nais kong makita kung ang retiradong Chief Instructor ay kasing ganda ng nabanggit sa alamat. Pangatlo, ito ay upang humingi ng hustisya para kay Oliver Bauer. Pagkatapos ng lahat, siya ang aking subordinate. Walang pakialam si Harvey York, kung nais mong mamatay, maaari kitang patayin kahit kailan. Ngumiti si Samuel, inilisan niya ang kanyang kanang kamay, at isang token na tila jade na nakarating sa harap ni Harvey. Mahinahon niyang sinabi, pang-apat, matagal ko nang pinaplano ang sangay ng Longmen. Hindi alintana kung pinatay ka ni Oliver, ngunit hindi may kakailan na namatay siya dahil sa iyo. Nang mamatay si Oliver, lahat ng bagay sa Mordo ay nag-ulo. Nais kong kunin ng punong tagapagturo ang sangay ng Longmen gamit ang token na ito upang maituwid ang mga gawain sa loob ng isang buwan. Ngumiti si Harvey, Master Bauer, dapat kang nangangarap, tama. Paulit-ulit na inanyayahan ako ni Gavin Bauer na maging Chief Instructor ng nangungunang siyam na tropa, ngunit tumatanggi ako. Sa palagay mo ba ay maaari mo akong pilitin na maging pinuno ng sangay ng Longmen gamit ang iyong pagkakakilanlan bilang Master of Longmen? Ngumiti si Samuel, ibaba mo ito, Chief Instructor. Hindi ito isang order o pamimilit. Ngunit sa palagay ko sa huli ay aabutin mo ang alok. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Harvey na magtanong at magpatuloy. Dahil ang pagtaas ng dakilang bansa H sa mga ranggo ng mga bansa sa mundo, ang bansa H ay palaging nagalit sa 5 makapangyarihang mga bansa. Ilang taon na ang nakalilipas, inalis mo ang 5 malakas na puwersa ng koalisyon sa iyong sarili sa larangan ng Euro-American. Simula noon, kahit na may mga paminsan-minsang mga sagupaan sa hangganan, wala nang mga digmaan. Gayunpaman, ang mga makapangyarihang bansa ay hindi tumigil sa pagsubok na durugan tayo. At sa Mordo, isang lugar na may halo ng mabuti at masamang tao, ay palaging naging tulay ng nais ng lahat na makipagkompetensya. Hindi pa nagtatagal, nakuha ko ang balita na mayroong isang malaking bilang ng mga tao mula sa Ninja House of Island Nation na nakikipag-usap sa Mordo, at hindi ko alam ang kanilang motibo. Inayos ko si Oliver Bauer sa Mordo upang siyasatin ang bagay na ito. Ngunit ngayon patay na siya. Kaya, sa palagay ko dapat mong tuparin ang responsibilidad na ito, tama. Nasimangot si Harvey, bina-blackmail mo ba ako? Tumawa si Samuel. Hindi yun ang kaso. Orihinal na, dapat kong hawakan ang mga bagay na tulad nito sa aking sarili. Ngunit napakaraming tao ang nakatingin sa akin. Mahirap para sa akin na gumawa ng isang hakbang. Kahit na nais kong magpadala ng isang bagong tao upang mangasiwa sa sangay ng Longmen, mahirap para sa akin na makahanap ng isang taong pinagkakatiwalaan ko sa sandaling ito. Kaya, bilang isang huling paraan, dumating ako upang mag-anyaya sa iyo na pangasiwaan ang sangay ng Longmen. Matapos mag-isip si Harvey ng ilang sandali, sinabi niya ng walang pakialam, bukod sa Island Nation, merong pa bang iba na gumagawa ng kanilang mga galaw sa Mordo? Sa ngayon, ang solidong piraso ng impormasyon na mayroon ako ay Island Nation. Tulad ng kung ang ibang mga makapangyarihang bansa ay nasa mga kasabwat, at kung ano ang kanilang pinaplano ay pansamantalang hindi alam. Kailangan naming umasa sa iyo, Chief Instructor. Pagkatapos magsalita, hindi naghintay si Samuel para sa tugon ni Harvey. Sa halip, lumingon siya at gumawa ng isang hakbang pasulong. Agad na nahulog ang kanyang figure mula sa tuktok na palapag. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbagsak ng ilang mga 10-10 metro pababa, hinawakan niya ang poste ng telepono gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang katawan pagkatapos ay lumapag sa lupa ng tuloy-tuloy pagkatapos magamit ang lakas sa pamamagitan ng manipis na hangin. Sa mas mababa sa isang sandali, ang Master of Longmen ay pinagsama sa karamihan at nawala ng walang bakas.
Tuso na matanda. Nagbulang-bulungan si Harvey at pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono pagkaraan ng ilang sandali. Ito talaga ang tanda ng pinuno ng sangay ng lungmen. Kalahating oras ang lumipas, dumating sina Ethan Hunt, Bellamy Blake, at Tyson Woods. Hinawakan ni Bellamy ang token ng lungmen at tiningnan ito ng mahabang panahon. Sinabi niya, "Chief Instructor, parang seryoso ang Master of Lungmen. Ibinigay pa niya sa iyo ang token. Ngunit sino siya sa palagay niya? Nais pa niya na ikaw ay maging kanyang subordinate." Walang pakialam si Harvey, hindi niya ako hiniling na maging kanyang subordinate. Kung tama ako, sa oras na ito sina Samuel at Gavin ay nais na samantalahin ang sitwasyon at pilitin akong lumabas sa pagretiro. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang bawat naruroon ay tumingin sa bawat isa ng marinig iyon. Bulong lang ni Ethan Hunt, Chief Instructor, sa lahat ng nararapat na paggalang. Kung ang mga bagay ay talagang katulad ng sinabi ng Master of Lungmen, ang Island Nation ay kumikilos sa Mordok, ang mga ordinaryong tao ay tiyak na hindi malulutas ang bagay na ito. Tulad ng para sa isang taong malulutas nito, malamang na pagmasdan sila ng Island Nation. Kung pupunta lang sila doon ng madali, imposibleng malaman ang anuman. Tulad ng para sa iyo, nakatira ka sa pag-iisa sa mga nakaraang taon. Bagaman ang iyong pagkakakilanlan bilang si Prince York ay nakalantad na ngayon, walang nakakaalam ng iyong tunay na pagkakakilanlan. Ikaw ang pinakamahusay na tao na pumunta at mag-imbestiga sa bagay na ito. Bukod dito, maraming taon kang naging dormant, Chief Instructor. Naghihintay sa iyo ang mga kapatid mula sa Sword Camp na lumabas ka muli sa pagretiro. Makikita natin. Malumanay na hinimas ni Harvey ang kanyang kamay. Ang mas mataas na pag-akyat, mas malamig ang nakukuha nito. Ang mas mataas na nakatayo, mas malaki ang responsibilidad. Alam ito ng buo ni Harvey. Sa wakas siya ay nagretiro. Kung siya ay lumabas muli, kailangan niyang pumunta sa mga ilog at lawa, kung gayon hindi siya malayang kumilos sa hinaharap. Nag-isip sandali si Tyson Woods at sinabi, "Chief Instructor, kung ayaw mong pumunta, pupunta ako sa iyong kahalili." Pagkatapos ng lahat, kakaunti lamang ang mga tao mula sa Island Nation na nagdudulot ng problema doon. Nais na pilitin ang Chief Instructor na lumabas para lamang dito, dapat na nag-iisip sila ng malaki. Manahimik. Sinulyapan ni Bellamy Blake si Tyson. Ang Mordo ay isang mapanganib na lugar. Ang anim na prinsipe ng Mordo, wala sa kanila ang simple. Hindi sa banggitin na ang pamilyang Bauer ngayon ay tumutukoy sa Chief Instructor bilang kanyang nakikita. Kahit na ang Chief Instructor ay pupunta sa Mordo, mapanganib din ito, hayaan ka. Sinabi ni Tyson sa pagkabagot, sa mga kasanayan ng Chief Instructor, sino ang kanyang kinatatakutan? Ano ang alam mo? Mahirap magbantay laban sa mga lihim na pagsasabuatan. Kahit sino ay maaaring gumamit ng anumang paraan sa mga lugar tulad ng Mordo. Bukod dito, ang mga tao mula sa sangay ng lungmen ay kinamumuhian ng Chief Instructor. Kapag lumitaw sila ng random, sila ay nasa ilalim ng pagkubkob. Nagpakawala si Bellamy, dati siyang Deputy Commander ng Gangnam Military. Kaya, alam din niya kung gaano mapanganib ang Mordo. Sinabi ni Tyson, "Commander Blake, sa palagay mo ba ay hindi ko nasuri ang mga bagay na ito? Tinanong ko na ang aking mga kapatid sa Mordo tungkol sa sitwasyon matapos kong matanggap ang tawag mula sa Chief Instructor. Narinig ko na patay na si Oliver Bauer, at pagkatapos ang kanyang alagad, si Rachel Hardy ay nalumpu, ang buong sangay ng lungmen ay nahulog sa malaking kaguluhan. Ang pamilyang Bauer ay isa sa 6 na mahusay na pamilya sa Mordo. Ngayon, lahat sila ay naninindigan upang kumilos sa ngayon. Ngunit maraming mga matatandang alagad ni Oliver ang lahat na nais na maging pinuno ng sangay. Ang magkabilang panig ay nakipagkumpetensya laban sa bawat isa ng maraming beses. Sa palagay ko ang mga taong ito ay nag-iisip tungkol sa kung paano lumipat sa mas mataas na posisyon at marahil ay walang balak na ipaghiganti si Oliver.
Ginamit ang punong tagapagturo upang malutas ang mga sitwasyon ng walang labis na kahirapan. Sa palagay ko ay nais ng Master of Lungmen na makita kung posible na e-shuffle ang sangay ng Lungmen sa loob. Sa kalaunan, magkakaroon ng isang malakas na pagtaas at pamamahala sa sangay ng Lungmen. Ngunit ngayon tila alinman sa pamilyang Bauer o sa mga nakatatandang alagad, wala sa kanila ang maaaring mga siwa. Bukod dito, maraming mga kadiliman ang nagwawalis sa buong Mordo, at ang Island Nation ay dumarating sa kanila, kaya hindi makaupo ang Master of Lungmen at lalo na inanyayahan kang lumabas mula sa pagretiro. Sapat na, dapat mayroong isang dahilan kung bakit tumutulong si Elder Gavin Bauer na itulak ka rin. Hanggat ikaw, ang punong tagapagturo, makibahagi dito, hindi niya kailangang mag-alala na tatanggihan mo ang post ng pagiging chief instructor ng nangungunang siyam na tropa sa hinaharap. Ngunit pagkatapos ay muli, ang mga bastards mula sa Island Nation, hindi ba sila natatakot sa atin matapos na talunin sa larangan ng Euro-American? Paano pa sila dumating at maglakas loob na dumating at manggulo sa mahusay na bansa H? Tiyak na hinihiling nila ito. Galit na galit si Tyson. Chief Instructor, pasangala ang mga ito, ipaalam sa kanila kung bakit ang mga bulaklak ay sobrang pula. Samandal si Harvey York sa sofa at mahinahong sinabi, hindi ko pa naisip ito. Nahihirapan lang ako matapos na maisahan ng dalawang matandang tuso na fox. Bukod dito, kahit na ito ay mag-aalaga sa sangay ng Lungmen, hindi na ito kailangan ngayon. Kailangan nating maghintay ng 10 hanggang 15 araw kahit na nais nating pumunta. Maghintay hanggang sa sila ay nakipaglaban ng sapat. Kasabay nito, pumasok si Ray Hart. Pagkatapos ay sumandal siya at sinabi, CEO York, nagpadala ako ng isang tao upang siyasatin ang bagay ni Miss Xavier. Ngunit walang mali, nag-resign lang siya bilang isang normal na tao na ginagawa. Ngunit ito ang pinakakakatwang bagay. Kaya, natatakot ako na kailangan mong pumunta at makita para sa iyong sarili. Narinig ko na kukuha siya ng eroplano upang umalis sa Buckwood bukas. Sina Ethan Hunt, Bellamy Blake, at Tyson Woods lahat ay tumingin pababa. Ito ang love story ng Chief Instructor. Huwag mamagitan, huwag mamagitan. Hinaplos ni Harvey ang kanyang kilay, nagbuntong hininga pagkatapos ng ilang sandali. Tumayo siya at umalis. Kalahating oras ang lumipas, pinindot ni Harvey ang doorbell ng apartment ni Yvonne Xavier. Bumukas ang pinto pagkaraan ng ilang sandali. Naglakad palabas si Yvonne ng simple ang suot ngunit maganda ang mukha. Wala siya sa kanyang karaniwang propesyonal na kasuotan ngunit sa halip ay may suot na maluwag na pantulog mula nang siya ay nasa bahay. Bagaman itinago nito ang kanyang matangkad at payat na figure, bahagyang nakatago ito at bahagyang nakikita, na ginawa na ang mga tao ay mapuno ng pantasya. Dapat naghihintay si Yvonne sa isang tao. Sa gayon, natigilan siya nang makita niya si Harvey sa kanyang pintuan. Medyo kinakabahan siya, ngunit bamulong pa rin siya, CEO York, bakit ka nandito? Ngumiti si Harvey at sinabi, matagal ka nang nasa tabi ko at tinulungan mo akong malutas ang napakaraming bagay. Ngunit nagbitiw ka lang nang hindi binigyan ako ng paliwanag. Hindi ba masama iyon? Kaya, ngayong gabi, narito ako para sa isang paliwanag. Siyempre, kung mayroong anumang pangangailangan ng aking tulong, masasabi mo ito, at gagawin ko ang makakaya sa aking kapangyarihan. Seryoso si Yvonne kay Harvey. Pagkatapos ay bigla siyang umupo sa sofa at nakaunat. Sinabi niya, Harvey, hindi na ako ang sekretarya mo. Sinasabi ang mga bagay na ito sa akin, hindi ka ba natatakot na isipin ng iyong asawa? Nagbigay ng masayang ngiti si Harvey. Hindi niya ito masagot. Maaaring mangyari ang isang bagay kung nalaman ng kanyang asawa na umalis siya upang makita lamang si Yvonne. Nakatitig lang si Yvonne kay Harvey. Pagkaraan ng mahabang panahon, siya ay bamulong, ako ay mula sa pamilyang Xavier sa Walsingham. CEO York, alam mo ang tungkol dito, tama. Alam ko, mahinahon na sumagot si Harvey. Ngunit hindi mo alam na hindi ako tinatanggap sa pamilya dahil sa maagang pagkamatay ng aking ama. Kaya, lumaki ako sa pamilyang Smith sa Mordo.
Ang pamilyang Smith sa Mordo ay ang aking kinalakihang tahanan. Ilang sandali pa, ang pamilyang Xavier mula sa Walsing ay inusig ako sa lahat ng posibleng paraan at nais kong pakasalan si Chris Leo mula sa pamilyang Leo sa Hong Kong. Sa huli, ang bagay na ito ay wala na. Ngunit nalaman ng aking ina ang tungkol sa bagay na ito. Naramdaman ng aking ina na ako ay nagkamali sa pamilyang Xavier sa Walsing. Kaya, nagpasya siyang pabalikan ako sa pamilyang Smith upang makabuo doon. Siyempre, ang tinatawag na pag-unlad na ito ay nangangahulugan na ang pamilya Smith ay itinakda din ako sa isang blind date. Ang pamilyang Thompson mula sa Walsing, si Young Master Thompson. Ang Young Master Thompson ay kilala bilang isa sa 4 na Young Masters of Walsing. Ang kanyang katayuan ay marangal at nakakatakot, upang sabihin ang hindi bababasa. Pumayag din si Lolo sa kasal na ito, kaya't kamakailan lamang sila ay tumawag at hiniling na bumalik ako. Maging ang pamilyang Xavier mula sa Walsing ay sumang-ayon sa kanila matapos malaman ang tungkol dito. Sa mga araw na ito, ang dalawang malalaking pamilya na ito ay patuloy na hinahanap ako at nag-a-apply ng presyon sa akin. Ilang araw na ang nakalilipas, binyantaan pa nila ako na kung hindi ako sama-sang-ayon, sasalakayin nila ang Sky Corporation kasama sina Matthew at Quinton. Nag-aalala ako na maaaring mangyari ang isang malaking bagay at magdadala ito sa iyo ng maraming problema. Kaya, sumang-ayon ako sa kanilang mga kahilingan, sa kondisyon na magbitiw ako pagkatapos na mapunta sa publiko ang grupo. Kabanata 1555. Sinabi ni Ivan Xavier ang lahat ng mga bagay na pinigilan niya sa kanyang puso noong mga araw na iyon sa isang hininga, at ang kanyang buong pagkatao ay biglang naging napaka-relax. Pagkatapos ay bumulong siya, CEO York, ang Sky Corporation ay napunta na sa publiko. Napakahirap na para sa iyo na makitungo sa 4 na nangungunang pamilya sa Hong Kong, Starchable at ang pamilyang G ng Mordo. Gayun din, hindi ko nais na guluhin ka pa. Ang pamilyang Smith mula sa Mordo ay isa rin sa nangungunang 10 pamilya, tama. Ang lolo ko ay si Jaden Smith mula sa Mordo. Sabi ni Ivan habang pinakawalan niya ang isang buntong hininga. Ano? Nagulat si Harvey York. Ang pinakamayamang tao sa Gangnam, si Jaden Smith. At ang Young Master Thompson ay mula sa pamilyang Thompson sa Walsing. Dagdag pa ang pamilyang Xavier mula sa Walsing. Ito ang 3 sa nangungunang 10 pamilya. Sa pagsasalita nito, hindi makakatulong si Harvey na magbuntong hininga ng malalim sa kanyang puso. Kahit na sa pagkakakilanlan ni Harvey, nagkasakit din siya ng ulo matapos marinig ang tungkol sa 3 pamilyang iyon. Maliwanag na kailangang mag-resign si Ivan, pagkatapos ng lahat, hindi niya nais na magdala ng problema sa kanya. Kumatok, kumatok, kumatok. Hindi pa nakatapos ng buntong hininga si Harvey, at ang pintuan ng silid ay kumatok sa sandaling ito. Ivan, buksan mo ang pintuan. Narito ako upang kunin ka. Isang tinig ang nagmula sa labas ng pintuan. Inako ito. Si Ivan, na ang ekspresyon ay una ng normal, biglang nagbago, at ang kanyang katawan ay tumigas sa sandaling iyon. Hiniling niya kay Harvey na magtago habang naghahanap ng ilang disenteng damit upang magbago. Walang pagsasalita si Harvey. Sabi niya, ina mo lang ito. Ano ang kinakatakutan mo? Ikaw ang aking sekretarya. Nandito ako dahil nababahala ako sa iyo. Wala ito, tama. Sinabi ni Ivan na may sakit ng ulo, CEO York, hindi mo maintindihan kung gaano kahirap ang aking ina. Kung hindi, hindi ako mapipilitang magbitiw. Patuloy na umiikot ang mga mata ni Ivan matapos magsalita. Sa kasamaang palad, walang gaanong kasangkapan sa kanyang silid. Mukhang minimalistic ito. Kahit na nais niyang itago ang isang tao, walang angkop na lugar para doon. Hindi maipaliwanag ang sitwasyong ito. Kung nagtatago ako at nagtatapos na natuklasan, kung gayon tayo ay talagang nasa malalim na problema. Sa puntong iyon, hindi pinansin ni Harvey ang mangyayari. Kaya, makikipagkita ako kay Auntie. Kung hindi mo nais na pumunta sa Mordo, kung gayon walang maaaring pumilit sa iyong pumunta. Nagpasya si Harvey na makagambala sa bagay na ito matapos marinig ang sinabi ni Ivan.
Hindi mahalaga kung ano ang kaugnayan sa pagitan niya at ni Ivan, hindi niya lamang mapanood si Ivan na ikakasal sa isang taong hindi niya kilala. Nanginginig ang katawan ni Ivan nang marinig niya ito. Gayunpaman, labis siyang nabalisa at hindi alam ang gagawin. Sa labas, isang marilag na tinig ang nagsalita muli, "Ivan, alam kong nasa loob ka. Buksan mo agad ang pinto. Kung hindi, hahayaan kong may sisira sa pintuan." Nawala si Ivan, walang pakialam si Harvey sa sitwasyon. Pagkatapos ay lumakad siya at binuksan ang pintuan. Ang magandang mukha ni Ivan ay naging mapotla nang makita ang eksenang ito. Tapos na, sa labas ng pintuan, ilang mga kalalakihan at kababaihan ang nakasuot ng damit na tsino na nakatayo sa ngayon. Lahat sila ay nagpapakita ng isang kamangha-manghang aura. Ang isa na may pinakakakilakilabot na aura sa mga taong iyon ay isang ginang sa kanyang 50, na may mga alahas na labis sa kanyang katawan. Ang kanyang itsura ay katulad ng kay Ivan, at mayroon siyang hindi na-access na aura. Bukod dito, ang mga tao sa likuran niya ay hindi ordinaryong tao. Pareho lang silang nakatayo doon, ngunit naharang na nila ang lahat ng mga paraan ni Harvey. "Kumusta, Auntie? Inay, bakit ka nandito?" Sina Harvey at Ivan ay nagsalita ng sabay, nakakakita ng isang lalaki na naruroon sa apartment ng kanyang anak na babae, malamig ang mga mata ni Michelle. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig, "Ivan, sino ang taong ito?"